Base po sa pinakahuling track ng pag-asa, inaasahan ng pagkilos ng bagyo simula po ngayon hanggang sa Wednesday, magre-recurve or lilihis po ito ng direksyon. So sa ngayon ay ito ay pa-northwestward or pahilagang kanluran, pero eventually ihilaga at maghihilagang silangan. So may tendency po na kung pagbabasyan natin itong latest track ay maaaring paglabas din ng PAR, babalik din po agad ito after 1 to 2 days. Base sa ating latest track din, inaasahang lalabas ito ng PAR bukas ng umaga or araw po ng Martes, at pagsapit ng araw ng Miyerkules ng gabi ay papasok muli ito sa ating area of responsibility. Bahagi itong Taiwan po no, ng ating area of responsibility, at doon siya posibleng maglandfall sa may central portion ng Taiwan at lilihis ng direksyon patungong pahilagang silangan, lalampas dito sa may northern Taiwan at posibleng humina na bilang isang low pressure area dito sa may Okinawa, Japan sa umaga po ng Biyernes. In terms of intensity, mananatili pa rin po siya as a typhoon kahit makalabas ito ng ating PAR. Maring typhoon pa rin po or magiging malakas pa rin na bagyo hanggang sa araw po ng Miyerkules ng umaga, at simula Miyerkules ng umaga patuloy ang paghina nito no, dahil nakikita natin mas malamig itong areas na ito ng East Asia kumpara dito sa may malapit po sa equator. Naging factor doon sa kanyang pag-recurve yung presence nitong high pressure area dito sa may southern China and northern Indochina. So ang mga bagyo kasi kapag lumalapit siya dito sa mga high pressure areas, bumabagal po siya dahil iniiwasan nila itong mga high pressure areas na ito. At the moment na lumakas pa yung high pressure area dito sa may China, ay mas lilihis na ng direksyon palayo ang mga bagyo. Typical naman po yan kapag meron tayong mga high pressure areas dito